Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 16, talata 1 hanggang 10. Ang paghihimagsik ni Korah, Datan at Abiram. Naghimagsik labang kay Moises si Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghihimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Ruben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, "Sobra na yang ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito?" Nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, "Bukas ng umaga, ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili." At sinabi niya kina Korah, "Ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh, sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Libita ay sumusobra na." Sinabi rin ni Moises sa kanila, "Makinig kayong mga Libita. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo, upang paglingkuran ang bayang Israel? Kayong mga Libita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari?" Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Bilang, chapter 16, verse 11 to 20. Dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimasikan? Ipinapatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab. Ngunit sinabi nila, "Ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa inyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ng gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Hanggang ngayon, hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay, ni nabibigyan ng bukirin at ubasan sa aming mana. Akala mo ba'y maulilin lang mo pa kami? Hindi kami pupunta." Dahil dito, nagalit ng gusto si Moises at sinabi kay Yahweh, "Huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ni iisa man lang sa kanila." Pagkatapos sinabi ni Moises kay Korah, "Humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw pati ang mga kasamahan mo, papunta din doon si Aaron. Kayo ng mga kasama mo ay magdala ng tig-isang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Gayon din ang gagawin ni Aaron." Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng tuldang tipanan kasama sina Moises at Aaron, si Korah at ang kanyang mga kasamahan, at tumayo sa harap ng tuldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap nila Moises at Aaron. Walang ano-ano'y nagniningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Lumayo kayo sa kanila para malipol ko silang agad." Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-16 na kabanata ng mga Bilang, versikulo 21 hanggang 30. Ang paghihimagsik ni Korah, Datan at Abiram. "Lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad." Ngunit nagpatira pa sina Moises at Aaron. Sinabi nila, "O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang?" Sumagot si Yahweh kay Moises,
Sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Kaya tumayo si Moises at pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan, "Lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian at baka kayo'y malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila." Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang mga tolda kasama ang kani-kanilang pamilya. Sinabi ni Moises, "Malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito. At ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang isinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ang Diyos at bumuka ang lupa at sila'y nilulon ng buhay, kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila, at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay, nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 16, versikulo 31 hanggang 40. At ang sabi, "Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moses ay bumuka na ang lupa, at nilulun ng buhay sina Korah, pati ang kanilang pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay muling nagsasara ang lupa at hindi sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ng mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, ang sigawan nila. Baka pati tayo lamunin ng lupa." Pagkatapos ito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinulong ng 250 kasamahan ni Korah na nagsunog ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ang mga baga. Kailangan gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pipitikin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin, maging babala na ito sa sambayan ng Israel." Ginuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso ng pawang tanse. Ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na sino mang hindi pare o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas o magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moses. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Numbers, chapter 16, verse 41 to 50. Tatapwat sa kinabukasan ay inapusala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron na sinasabi, "Inyong pinatay ang bayan ng Panginoon." At nangyari nang magpipisa ng kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila'y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan, at narito tinakpan ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan, at sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Lumayo kayo sa gitna ng kapisanan ito upang aking lipulin sila sa isang sandali," at sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron, "Kunin mo ang iyong suuban at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng kamangyan at dalhin mong madali sa kapisanan at itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon, ang salot ay nagpapasimula na." At kinuha ni Aaron gaya ng sinalata ni Moises, at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan. At narito ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya'y naglagay ng kamangyan at itinubos sa bayan. At siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay, at ang salot ay tumigil. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,700, bukod pa yaong nangamatay dahil kay Kore.
At si Aaron na nagbalik kay Moises sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ang salot ay tumigil. This is the word of God. Amen.